Nasa labas na si Sinaya ng building ng apartment ni Sky. Hinihintay ang kanyang asawang dumating. Hindi naman nagtagal ay may itim na sedan ang nagpark sa gilid ng kalsada. Ang makintab na itim na kotse ay kitang-kita sa madilim na paligid. Talagang nakaka-attract itong tingnan kapag nakita mo ito. Halatang pagmamay-ari ng isang mayaman. Tinted din ang bintana nito kung kaya't hindi kita ang taong nasa loob. Lumabas si Butler James mula sa loob ng kotse at kaagad na binuksan ang pintuan sa backseat. Dahan-dahang hinila ni Butler James. Si Joaquin na ngayon ay nakaupo sa wheelchair nito. Si Zenaya naman ay tahimik na naghihintay at nakatayo sa gilid ng streetlight. Niyakap niyang kanyang katawan dahil sa sobrang lamig ng panahon. Madaling araw na rin kasi kung kaya't mahangin-hangin na ang paligid. Namumula na rin ang kanyang mga pisngi sa kalabi. Habang bumabiyahe ay maraming sumasagi sa isipan ni Joaquin. Ngunit nang makita si Zenaya na nakatayo sa streetlight at niyayakap ang sarili dahil sa sobrang kalamigan ay nawala ang lahat ng masasamang sitwasyong naiisip niya. Tila ba tumahimik ang kanyang mundo. Ang tibok ng kanyang puso'y kagad na naging normal at ang takot at kaba sa kanyang puso'y biglang naglaho. Napalingon naman si Zenaya sa kanyang asawa na ngayon ay nakatingin sa kanya. Agad na tumakbo si Zenaya sa lalaki habang nakangiti. Sinubsob ang muka sa leeg ng asawa at niyakap ito ng mahigpit. Nang makita ni Butler James at ang mga tauhang nakabantay sa dalawa ang kaswitan, ng mag-asawa ay kaagad itong tumalikod at umalis sa lugar na yon. Hinayaan nilang magkaroon ng privacy ang dalawa. Niyakap din naman ni Joaquin ang asawa ng mahigpit at sinubsob ang ulo sa leeg din ng babae. Halos sininghot ng ilong niya ang mabango nitong pabango. Alam ni Zenaya na kanina pa nag-aalala si Joaquin kung kaya't mas sinigpitan pa niyang yakap sa asawa. Masaya ako na nandito ka upang sunduin ako, Habi. Pasensya ka na't nalate ako ng uwi. Nang sabihin niya yon ay kinintalan siya ng masuyong halik sa labi ng asawa saka ngumiti. Pinigilan ni Joaquin na madala sa charm ng asawa kung kaya't huminga ito ng malalim. Kumunot ang noo at nagsalita. Alam mo nang late na, simula ngayon kahit na anong importanteng lakarin mo, pwede mo namang isantabi to. Alam mo namang buntis ka at mahina ka pa. Kakagaling mo lang din sa ospital, kanina nag-promise ka sa akin. Naiingatan mong sarili, subalit ngayon nagpakabisi ka na naman kung kaya't hindi ka nakauwi ng maaga sa bahay natin. Malamig ang pagkakasabi ni Joaquin na may halong pag-aalala. Nahimigan din ang pagmamahalang tono ng boses ng lalaki, ngunit nangingibabaw pa rin ang pagsiselos nito. Kahit na hindi sinabi ng lalaki na nagsiselos siya ay halatang halatayin ni Zenaya sa lalaki. Kanina pa noong nagtawag ito sa kanya, hinimas ni Zenaya ang likod ni Joaquin na para bang pinapakalma ito. Alam niyang kailangan niyang magpaliwanag sa asawa. Ayaw rin naman niya na pagselosin si Sky dahil wala silang ginagawang masama ng kaibigan niya. Habi, si Sky ay isang eksperto sa computers at technology. Kaya ako pumunta dito dahil nagpatulong ako sa kanya. Subalit nahirapan siya sa pinapagawa ko kung kaya't naabutan kami ng ilang oras. Ngayon ka ay hindi pa tapos. Kaya napagpasyahan kong tawagan na lang niya ako kung okay na. Pasensya na't na-late ako. Hindi ko na rin kasi namalaya ng oras dahil nakatulog ako habang hinihintay kong matapos si Sky sa ginagawa niya. Sorry Habi kung nag-aalala ka, hindi na talaga mauulit. Napahinga ng malalim si Joaquin na marinig ang paliwanag ng asawa, ngunit meron pang dinadamdam ang lalaki. Wife, hindi ba't asawa mo ko? Kung may problema ka at gusto mo ng tulong, pwede ka namang lumapit sa akin. Marami naman akong kilalang makapangyarihang tao at expert pareho ng kaibigan mong si Sky. Tutulungan kita, mahinang sabi ni Joaquin sa asawa. Tiningnan ni Zenaya si Joaquin at natahimik. Oo nga, pwede naman talaga siyang humingi ng tulong sa asawa. Ngunit iba kasi ito. Hindi dapat malaman ni Joaquin ito lalo't lalo na. Related ang pinapagawa niya sa aksidente ng asawa. Kung malalaman itong pinaparecover niyang CCTV footage na aksidente, baka magtaka lang lalo ito at mas worst, baka maapektuhan ang treatment ng asawa. Umiling si Zenaya. Hindi okay na rin. Mareresolve rin naman ni Sky yun, Habi. Nanatili pa rin seryoso si Joaquin habang nakatingin sa asawa para bang binabasa nitong tumatakbo sa isip niya.
Sumilay ang ngiti sa labi ni Sinaya at hinawakan ng pisngi ng asawa. Habi, huwag ka na mag-alala, okay? Okay rin naman at kaya rin yun ni Sky. Sa susunod pangako, hindi na ako uuwi ng late sa bahay at palagi na akong makikinig sa'yo. Aalagaan ko na rin ang aking katawan at magpapahinga palagi. Talagang nagpapakyut pa siya sa asawa para mawalang pagtampo at selos nito. Nang makita naman ng pagpapakyut ng asawa ay naging okay ang pakiramdam ni Joaquin. Napahinga ng maluwag ang lalaki saka unti-unting sumilay din ng ngiti sa labi niya. Kinagat niyang mapupulang labi habang pinipigilan ng kilig na naramdaman. Bakit ba napaka-cute ng asawa niya? Hindi niya mapigilang mapangiti. Kinuha ni Joaquin ang kamay ni Sinayang nakahawak sa pisngi niya at hinalikan ito ng masuyo. Sige na, basta't siguraduhin mong hindi na ito mauulit, wife. Pasok na tayo sa kotse. Malamig na rin ang paligid. Tara na. Sobrang saya naman ni Zenaya nang maging okay ng pakiramdam ng asawa. Tumayo kaagad siya at dahan-dahang hinila ang wheelchair ng asawa papasok sa kotse. Tara na, inaantok pa rin kami ng baby natin, Habi. Pero nagugutom ako. Gusto ko ng mainit na sopas at gusto ko yung luto mo. Pwede mo ba akong lutuan ng sopas, Habi ko? Paglalambing ni Sinaya sa asawa, ngumiti si Joaquin at napatango. Mabuti na lang at tinuruan siya ni Greta kaninang magluto ng sopas. Gusto niya kasing sa susunod ay siya nang magluto ng sopas para sa asawa since naging favorite na to ni Zenaya. Of course, kahit na ano gagawin ko, mapasaya lang ang asawa ko at ang baby natin. Samantalang rinig na rinig naman ng mga tauhan at ni Butler James ang usapan ng mag-asawa. Kahit kasi malayong pagitan nila dahil sa tahimik ang paligid ay naririnig pa rin nila ang pag-uusap nito. Nakangiti ang mga lalaki habang nakatingin sa sweet na mag-asawang nasa harapan nila. Ngayon ko lang nakitang ganyan si boss. Pansin mo ba? Tanong ng isa sa kaibigan nito. Ganyan talaga kapag umiibig. Sobrang nakakatuwa silang tingnan. Sana ganyan din kami ni Mrs. Tinapik-tapik naman ng isang kaibigan sa balikat. Wala parang Armalite ba naman kasi ang bunganga ng asawa. Tigilan mo na kasi ang pag-iinom palagi, pare. Napailing na lamang si Butler James habang nakikinig sa dalawang tauhang kinuha ni Joaquin na magbabantay sa asawa nito. Kinabukasan, nagising si Sinaya sa sikat ng araw na sumilay sa kanyang maamong muka. Kinusot-kusot niya pa ang mapungay niyang mga mata saka napapikit ng mariin. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo habang ang mga unan ay nasa mga paa niya at ang kumot naman ay nasa ibaba rin ng kama. Nasa gilid naman si Joaquin. Nag-e-enjoy sa pagtitig kay Sinaya. Nakaupo lamang si Joaquin sa gilid ng kama at nang makitang gising ng asawa, ay agad niya itong binati. Good morning, wife. Mahina't malambing na sabi ni Joaquin sabay halik sa noo ng asawa. Good morning din, Habi. Anong oras na? Tanong niya habang nagpapainat-inat. Ang sarap-sarap ng tulog niya dahil pinaglutuan siya kanina ni Joaquin ng sopas at hinimas-himas pa nitong likod niya hanggang sa makatulog siya. Napalingon si Joaquin sa malaking orasan sa kanilang kwarto at nagsalita. 9:30 ng umaga, wife. Mukhang sarap ng tulog mo pero hindi pa rin sapat ang pahinga mo. 2:00 tayo natulog kanina. You have only 7 hours of sleep. Kailangan mo pa rin magpahinga, wife. Bakit kaya hindi ka na lang muna mag-day off ngayon? Huwag ka na munang pumunta sa opisina. Tanong ni Joaquin sa asawa. Sandaling nag-isip si Sinaya saka napatango. Sige pero may idadaan lang akong importanteng file sa ospital. After that, uuwi na ako at magpapahinga. Okay lang ba yon, Habi? Tanong ni Sinaya habang nagpapakyut sa asawa. Sige, magayos ka na't bababa na ako upang paghandaan ka ng almusal. Hintay na lang kita sa ibaba. Sandaling inalikan siya ng lalaki sa labi kung kaya't na-estatwa siya. Napatakip siya ng bibig dahil doon, hindi pa siya nagtututbrush. Bago pa man siya makapag-react ay pinaandar na ni Joaquin ang wheelchair nito at lumabas ng kwarto nila. Napailing na lang si Sinaya. Hindi naman siguro panis ang kanyang laway dahil nag-toothbrush at nag-gargle siya bago matulog. Nakahinga siya ng maluwag at dali-daling nag-ayos ng sarili. Nang matapos sa pag-ayos ay narinig niya na nag-ring ang kanyang telepono, kung kaya't kinuha niya ito sa mesang nasa gilid ng kama. Sinagot niya ang tawag. Hello, sino to? Isang panlalaking boses ang narinig niya sa kabilang linya. Si Alexander Montecarlo to. Napag-isipan ko na kung anong desisyon ko sa deal mo kahapon. Nais ko sanang makita ka mamaya. Napatango si Sinaya. Sige, pakisend na lang ang address kung saan tayo magkikita.
Nang ibinaba niyang telepono, kaagad siyang bumaba ng hagdan at pumunta sa kusina. Nakita niya naghahanda na si Greta ng mga pinggan habang si Joaquin naman ay nagluto ng almusal. Binati siya ni Greta na makita siya kung kaya't binati niya rin ng dalaga. Lumapit siya kay Joaquin at tinilikan ito sa pisngi. Anong niluluto ng asawa ko? Malambing na tanong niya sa lalaki. Sinulya pa ni Joaquin si Sinaya sa kaibinalikang paghalo sa niluluto nito. Adobo, may fried rice na rin dyan at mainit na gatas. Maluluto na rin itong adobo ko. Umupo ka na muna sa dining area, wife. Seryosong sabi ni Joaquin sa kanya. Umiling siya bilang sagot. Hindi, tutulungan na lang kita. Paglutuan mo na ako kagabi eh. I feel bad dahil pinagod kong asawa ko. Tumawa ng mahina si Joaquin dahil sa sinabi ni Sinaya. Worth it naman ang pagod ko, wife. Ilang minutong nakalipas ay kaagad na nalutong adobo. Nilanghap pa ni Sinaya ang aroma nito, talagang sobrang nakakatakam iyon. Ang sarap, nasisiyang sabi niya sa asawa. Ngumisi lamang ang lalaki at sinandukan lahat ng ulam sa isang malaking mangkok. Mabilis na kinuha naman niya yon sa kamay ng lalaki at mabilis na naglakad pa upo sa dining area. Hindi naman halatang excited kang tikman ng adobo ko. Nakangiting sabi ni Joaquin sa kanya. Hindi pinansinisinay ang asawa bagos kinuha niyang plato niya. Sinandukan niya na napakaraming fried rice at ulam. Ganon din ang plato ng kanyang asawa. Come na hubby, kumain na tayo. Excited niyang sabi habang nagniningning ang mga matang nakatingin sa pagkain niya. Takam na talaga siyang kumain. Sa katunayan ay kanina pa siya naglalaway habang pinapanood na maglutong asawa. Aroma pa lang ng adobo ay sobrang sarap na. Hindi naman nagtagal, sinubo niya na kaagad ng isang kutsarang kanin at maraming ulam sa kanyang bibig. Pumikit siya ng mariin sa kananginig pa. Ang sarap, sigaw niya. Talagang naging hyper si Sinaya dahil sa sarap ng adobong niluto ng asawa sa kanya. Gumisi lang naman si Joaquin at napailing sa asawa. Totoo, marahas na tumango si Sinaya sa asawa at nilantakan na ang pagkain. Halos naubos si Sinaya ang fried rice at ulam kung kaya tuwang-tuwa naman si Joaquin. Si Greta kasi nauna ng kumain at ngayon ay nasa labas na nagdidilig ng halaman. Kung kaya't hindi nila ito kasabay na kumain. Simula ngayon, palagi mo na akong paglulutuan ng adobo, okay? Masiglang sabi ni Sinaya sa asawa habang hinhimas ang busog at maumbok niyang tiyan. Super nagustuhan namin ang adobong niluto mo, hubby. Thank you, and I love you so much. Tumayo si Sinaya sa pagkaupot niyakap si Joaquin sa leeg. Tumawa naman ang mahinang lalaki dahil ngayon niya lang nakitang naging hyper ang asawa. Sintomas pa rin ba yun ng isang buntis? Kahit na ano pa yan, natutuwa talaga siya. Lumambot ang kanyang puso nang makitang masayang-masayang asawa, lalo pat nagustuhan itong niluto niyang adobo. I love you too, wife. From now on, ako na magluluto ng pagkain natin kung yan ang gusto mo. Nang matapos silang mag-ayos, ay naunang umalis si Joaquin sa mansyon. Kasunod naman si Sinaya, ngunit bago pa man makalabas ang babae, ay kagad niyang tinawag si Greta. Greta, tikman mo yung nilutong adobo ng kuya mo. Sobrang sarap nito, munti ko na ngang maubos yun. My husband is very talented. Napakatalino, napakagaling at marunong pang magluto. Sabi ni Sinaya na may halong pagmamayabang. Tumango si Greta saka kumaway na lang sa amo. Sige po ate Sinaya, titikman ko pong luto ni Kuya Kit. Mag-ingat po kayo. Pahabol na sabi ni Greta at kaagad na umalis si Sinaya sa mansyon. Saka yung itim na kotseng pagmamay-ari niya. Nang makaalis ang amoy, kaagad na pumasok si Greta sa kusina. Mabilis niyang tinikman ang adobong niluto ni Kit Joaquin. Naistatwa siya at unti-unting umasim ang kanyang mukha. Tangina ang tabang, sigaw ni Greta. Hindi makapaniwala ang babae kung bakit sarap na sarap ang ate Sinaya niya sa luto ng asawa. May mali ba sa taste buds nito? O talagang buntis ito kung kaya't nagka-crave ito sa luto ng asawa. Noong madaling araw nga ay tinikman niya ang sopas na ginawa ng amo. Okay naman ang lasa nito ngunit kulang pa ito ng asin kaya nilagyan niya nga kagad yon. Napailing na lang si Greta, wala talagang future si Kuya Kit niya sa pagluluto. Pero sa kabilang banda, sobrang na-appreciate niyang effort nito sa pag-asikaso sa kanyang ate Sinaya. Sobrang green flag na talaga ng amo niyang lalaki. Sana makahanap din siya ng lalaking pareho nitong kanyang pagsilbihan kahit na may kakulangan man ito. Ang kayang mahalin siya ng buong buo, alagaan siya na parang prinsesa. Nakarating si Sinaya sa restaurant na tinek sa kanya ni Alexander. Umupo siya sa pinakadulo, yung tipong hindi makikita ng ibang tao. Lumapit sa kanyang isang naka-uniform na waiter at nagbigay galang sa kanya. Magalang din na nagtanong ito, Madam, gusto niyo po ba ng order? A glass of fresh juice lang muna.
May hinintay pa kasi ako, salamat. Tumango naman ng waiter at kagad na umalis upang kunin ang order niya. Maya-may nag-serve na rin ng juice sa kanya. At magalang itong inilatag ng waiter sa harapan. Ilang minutong nakalipas at sa wakas dumating na rin si Alexander. Sakto malapit niya nang maubos ang juice na in-order niya. Napalingon-lingot si Alexander upang hanapin si Sinayat na mapunta. Ang tingin nito sa bandang likuran ng restaurant ay doon niya nakitang babae. Nang makitang nakaupo ang babae ay kaagad na lumapit si Alexander. Hindi niya inasana na mas maaga pa itong pumunta kaysa sa kanya. Nakaramdam siya ng tuwa nang makita ito. Nang makalapit ay napatingin siya sa nangangalahating juice na nasa harapan ni Sinaya. Tinignan niya ang oras. 5 minuto pa para sa usapan nila. Mukhang kanina pang babae since nangalahati na ito sa juice na iniinom nito. Mrs. Anderson, mukhang kanina pa kayo dito. May 5 minuto pa naman para sa usapan natin. Hindi ko inasa na mauna ka pa kaysa sa akin. Excited ka naman yata makipag-date sa akin. Nakangising sabi ni Alexander ngunit nahimigan itong pabiro. Natawa ng mahina sa Sinayat na pailing. Mr. Monte Carlo, hindi date ang pinuntahan ko. Let's go to our topic and become straight to the point. Alam kong ayaw mo rin na nagpapaligoy-ligoy pa. What is your decision? Tinatanggap mo na ba ang deal ko sa'yo? Tanong ni Sinaya sa lalaki. Tumawa si Alexander dahil sa sinabi ni Sinaya. Pwede bang umupo na muna ako? Tumango lamang si Sinaya at seryoso nakatingin sa lalaki. She's not here to have fun or listen to his jokes. Nang makaupo si Alexander ay napasandal to sa upuan. Nakatitig lamang ito kay Sinaya. Talagang nakakahangang babaeng nasa harapan niya. Magsasalita na sana si Alexander nang dumating naman ng waiter kanina. Lumapit ito at nagbow ulit sa kanila. Sir, madam, can I get your order now? A glass of matcha latte and carbonara please. Si Alexander ang unang nagsalita. Tumingin naman ng waiter kay Sinaya. How about you, madam? A glass of orange juice and a chocolate slice cake. That's all, thank you. Matapos na umalis ang waiter ay agad na lumingon si Alexander kay Sinaya at napatikhim. Ang desisyon ko ngayon ay pinag-isipan ko talaga ng maigi kahapon. Sa katunayan, halos hindi nga ako nakatulog dahil sa kakaisip sa deal mo. Talagang nakakatempt ang inoffer mo. Aaminin ko. Huminga ng malalim si Alexander at napaka-cross arms, ngunit hawak-hawak ni Kendricks Ford ang isang alas laban sa akin. Sa madaling salita, alam nitong kahinaan ko. Isa lang naman kasi ang gusto ko ngayon, ang kaligtasan ng isang taong matagal ko nang hinahanap. Alam ni Kendricks kung nasan siya at alam kong makita lang niya akong hindi sumunod sa deal namin. Sigurado ako na may gagawing masamang lalaking yun sa isang taong malapit sa akin. Yung pinsan mo? Hindi ba't matagal mo nang hinahanap? Tanong ni Sinaya kaya tumango si Alexander bilang sagot. Mrs. Anderson, sabihin mo nga sa akin, kapag ba tinanggap ko ang deal mo, kakampi ako sa'yo. Talaga bang mapababagsak natin si Kendricks Ford? At makakasiguro ba ako na maililigtas ang nawawala kong pinsan? Habang naghihintay ng sagot ni Sinaya napatapik pa siya sa mesa gamit ang kanyang mga daliri. Bigla siyang may naalala kung kaya't nagpatuloy siya. Nga pala, sinasabi ko sa'yo to para alam mo. Si Kendricks Ford ay isang baliw at psycho. Gagawin itong lahat ng gusto niya kahit nalabag ito sa batas. Wala itong konsensya at pakialam sa mga taong nakasama niya. Sa oras na iyon ay dumating na rin ang waiter upang ibigay sa kanilang in-order nila. Pinasalamatan din ng dalawa ang waiter sa kakaagad na umalis ito. Uminom na muna si Alexander ng kape saka nagsalita ulit. Kapag malaman niya na wala akong ginagawang aksyon upang mapabagsak si Kitwakin, ay alam kong magagalit ito at masisiraan ng bait hanggang sa masaktan nito ang pinsan ko. Alam mo kung gaano kahalagang nawawala kong pinsan sa akin, hindi ba? Napaka-importante nito kaysa sa buhay ko. Hindi ko pwedeng pabayaan na lamang siya. Huminga ng malalim si Alexander saka napaiwas ng tingin. Seryoso ang mukha nito habang malalim na nag-iisip. Maya-maya tinignan niya ang babae. Kung gusto mo talaga akong kumampi sa inyo o makipag-cooperate sa plano niyong mag-asawa, gusto ko marinig sa inyo kung talagang kaya niyong pabagsakin si Kendricks Ford. Kung hindi, hindi ko tatanggapin ang deal ninyo. Buhay na nawawala akong pinsan na nakasalalay dito. Tama ang pinaka-importante niyang pinsan at ang tagapagmana ng mga ari-arian ng pamilyang Monte Carlo. Ang mga naiwang kumpanya ng kanilang pamilya, lalong-lalo ng kumpanya ng mga magulang ng pinsan niya. Ayaw niya masaktan ng pinsan niya. Kahit padaplis lang ay talagang magagalit siya. Nang marinig ang sinabi ni Alexander ay napayuko si Sinaya. Bigla siyang nag-isip ng malalim.
Talagang napaka-importante ng pinsan ni Alexander. Narinig niyang mga lalaki na napaka-importante nito kaysa sa buhay ng lalaki. Huminga ng malalim si Shania at seryosong tumingin kay Alexander. Kung napapansin mo, Mr. Monte Carlo, nung pumunta ka sa ospital at sinugod ako para suriin at i-test ang reaksyon ni Kendrick sa akin, inaintindihan mo kung gaano ako kaimportante sa lalaki, tama? Alam mo kung sino kahinaan niya, ako yon, hindi ba? Isa na yun sa advantage natin sa kanya. Nalaki ang mga mata ni Alexander dahil sa sobrang gulat. Gumisi siya at napailing dahil hindi siya makapaniwala sa sinabi ng babae. Gusto mong takutin siya gamit ang sarili mo? Gagawin mong pain ang sarili mo dahil alam mong ikaw ang kahinaan ng lalaking yon? Hindi mo ba alam na naisip ko na yon dati pa? Pero hindi mo kilala si Kendrick Ford. Baliw ang lalaking yon.